Magandang araw sa ating lahat. Ako si Crizen Giciosa at meron akong isang kwentong babasahin sa inyo na pinamagatang Ang Magic Silya ni Titoy na kwento ni Russell Molina at ginuhit ni Marcos Nada at inilathala ng Adarna House. Maliit lang ang baryo namin, kaya siguradong madali mo akong mahanap. Madalas akong nasa plaza kasama si Titoy. Dito kami nanguhuli ng gagamba at nangahabol ng tutubi. Pag dumaan ka, ipagkikilala kita kay Titoy. Mabait siya, palabiro at makulit kagaya ko. Pambihira ang tawa niya. Kala mo isang pabo. At alam mo ba, meron siyang magic silya. Pexman, magic talaga. Merong 2 gulong na di nabubutas kahit idaan pa sa batong matalas. Di kailangan ng gasolina, konting tulak lang, aandar na. Makulay ang upuan nito at kumikinang ang gara. Minsan, sasakay lang kaming 2 sa magic silya at bigla itong nagiging isang kotse. Tabi kayo! Tabi kayo! Hiyaw namin habang nakataas ang mga kamay. At minsan, nagiging eroplano rin ito. Ang sarap lumipad. At walang biro. Minsan nagiging tren pa ito. Chick talaga. Hep hep hep. Saan na naman ang punta mo ha? Ang laging habol ni nanay pagpatakbo na ako sa labas. Diyan lang po kasama si Titoy, ang lagi ko namang sagot. Saan dyan? Sa may buwan po, sigaw ni Titoy mula sa labas sabay tawa na parang isang pabo. Di alam ni nanay pag nakasakay kami sa magic silya ni Titoy kung saan-saan kami nakakarating. Noong isang araw nga, bumisita kami sa palasyo sa may sapa at meron pang party. Doon, nagka-concert ang mga kuliglig. Habang nagtatambol ang mga palaka, rock and roll pa ang tugtog nila. Ang galing, no? Kahapon naman, nagpunta kami sa kaharian ng mga tilapia. Dooy, nagsasalita ang mga isda. Ang gara ng silya nyo ha, ang bati ni Haring Plapla. Gusto sana namin siyang isakay, kaya lang mukha siyang malansa. Inalok na lang namin sila ng tinapay at nagpaalam na kami. Marami na kaming napuntahan ni Titoy, sakay ng kanyang magic silya. Mga kuwebang makukulay, mga mansyon sa gitna ng gubat, at sari-saring lugar na kakaiba. Bibilib ka. Sayang nga lang at kami lang ang nakapamamasyal. Yung mga ibang bata kasi ayaw makipaglaro. Umiiwas sila kay Titoy tuwing dumadaan siya. Nahihiya ata. Pag nasa plaza sila, di nila niyayaya si Titoy na mag-basketball. Di nila pansin ang kotse pag umaarangkada. Di rin nila rinig ang eroplano at tren. Tanging nakikita nila ay ang anyo ni Titoy. Wala kasi siyang paa. Ipinanganak si Titoy na di tulad ng ibang bata, sabi ni nanay sa akin. Kaya para makaparoot pa rito siya, kailangan niya ng wheelchair. Ay, oo nga pala, wheelchair daw ang tawag sa magic silya ni Titoy. Pero bukod doon, dugtong ni nanay, hindi siya kaiba sa inyo, di ba? Tara na, tara na! Hiyaw ni Titoy mula sa labas. Hinihintay na tayo ng prinsesa sa may palayan. May bago na naman kaming pupuntahan. Si Titoy talaga kahit walang paa kung saan-saan nakakarating. Balang araw, makakabisita rin ang mga ibang bata kay Haring Plapla. Maririnig din nila ang tugtugan sa sapa. Balang araw ay makikita nilang walang ipinagkaiba si Titoy sa kanila.
At mahanap din nila ang aking nakita, isang kaibigan. Dumaan ka sa plaza, dito kami makikita. Nanguhuli ng gagamba, nakikipaghabulan sa kagabi, nakasakay sa Magic Silya.